Ang bahay sa dulo ng kalsada. Sa isang liblib na baryo, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Walang gustong lumapit doon dahil sa mga kwentong bumabalot dito na may mga nawawalang bata, mga anino sa bintana, at mga iyak na maririnig tuwing hating gabi. Isang araw, isang grupo ng kabataan, sina Miguel, Ana at Joseph, ang naglakas loob na pumasok sa bahay. Gusto nilang patunayan na wala namang nakakatakot doon. Pagpasok nila, amoy nilang malansa ang hangin, parang may nabubulok. Ang mga dingding ay may lumang sulat na hindi na mabasa, at ang sahig ay puno ng alikabok. Habang iniikot nila ang loob, biglang may narinig silang mahina at basag-basag na tawa mula sa itaas. "May tao ba rito?" Sigaw ni Miguel, pero walang sumagot. Nagpasya silang umakyat sa ikalawang palapag. Doon nila nakita ang isang lumang kwarto na bahagyang nakabukas. Sa loob, may isang sirang kuna. Sa tabi nito, may isang lumang laruan, isang manika na nakaupo sa sahig, nakangiti, pero may bahid ng pulang mantsa sa mukha. Biglang sumara ng malakas ang pinto sa likuran nila. Napasigaw si Ana. Sinubukan nilang buksan ito, pero parang may humahawak sa kabilang panig. Dahan-dahan, ang manika ay gumalaw ng kusa. Ang ulo nito ay dahan-dahang tumingin sa kanila. "Nahanap niyo rin ako. Hindi na kayo makakaalis." Nagdilim ang buong bahay at huli nang marinig ang sigaw ng tatlong magkakaibigan. Kinabukasan, may mga residente ng baryo na napadaan sa bahay. Napansin nilang may tatlong bagong manika na nakaupo sa lumang kuna. Lahat ay may takot na ekspresyon sa mukha.